helmet dito na napakaganda. Ang tawag dito ay Spider Sword. So I think ito yung version 1 kasi meron ako naman yung version 2 nito, meron ng graphics. So ito yung version 1, plain lang po siya. Mga helmet ngayon na bilhin, meron na silang mga tawag dito. Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayo syempre isang helmet dito na napakaganda. I think isa to sa pinakamaganda or pinakagwapong ni-release na Spider na full face, no? So ang tawag dito ay Spider Sword. So I think ito yung version 1 kasi meron ako nakitang merong may mga graphics na. So I think yun yung version 2. And syempre I think meron din tong version 3, hindi lang ako sure, pero I think nakita ko naman yung version 2 nito, meron ng graphics. So ito yung version 1, plain lang po siya, matte black. So ayan, napakaganda, napakaangas ng kanyang mga cuts, no? Dito makikita mo meron siyang cuts na syempre aerodynamic. So yan yung mga magagandang helmet ngayon na bilhin, meron na silang mga aerodynamic cuts, hindi lang po siya plain na pabilog. So makikita mo talaga na pinaganda kasi dito pa lang makikita mo yung kanyang shape, no, or may mga cuts dito. Ayan, so isa tong full face na single visor syempre ng Spider. Ang tawag dito Spider Swords. Nakalagay dito ECR 22.06 na po siya. So sa halos lahat ng mga helmet ngayon na hinahanap ng mga mamimili kasi ito yung pinaka latest na shell na ginagamit dito sa mga helmet ngayon, yung may tatak dito na ECR 22.06. Ibig sabihin nun ay ito yung matibay na shell na nirelease ngayong taon, no? So ayan, may nakalagay nga dyan 22.06 ICC, wala lang dito FMVS. So dalawa lang yung nakalagay, ECR 22.06 tapos ICC, and yun may nakalagay dito final QC pass, and syempre size XL. Yung bigat nito naman, kung nagtatanong kayo, 1,500 plus 50. So hindi natin papatagalin yung video na to para yung mga importanteng detalye lang dito and kung ano nararamdaman natin. And syempre kung may thoughts tayo dito, sasabihin natin yan para magka-idea kayo before kayo bumili or pumunta sa isang bilihan ng mga helmet. At least may idea na kayo. And syempre i-compare din natin to sa magkasing presyo din. Pwede din sa same brand, pwede din sa ibang brand kung I think na medyo same sila ng quality. So yun yung i-compare natin dito. So sa next siguro na video, siguro i-subscribe nyo na lang yan yung Facebook page natin or mag-follow kayo, or sa syempre dito sa YouTube channel natin, Sputnik Moto. Sa mga nagko-comment dyan, syempre sasagutin natin lahat na pwede nating or kaya nating sagutin, sasagutin natin dyan. And kung may katanungan kayo, mag-message lang kayo dito sa Facebook page natin kung saan tayo nag-a-update as always. And syempre doon naman sa YouTube channel, online naman tayo palagi, pero yung iban din natin ang sasagutan kasi nga medyo madami na yan kasi nagko-comment, pero as long na kaya ko, sasagutin ko. So hindi natin papatagalin to. So pahigain na natin. Syempre tignan muna natin, paikutin natin. Ayan, napakaangas ng kanyang design, no? So dito sa harap, makikita mo talaga na aerodynamic na helmet to, no? Napakaganda talaga. So ayan, medyo ibaba natin yung camera natin. So ayan, syempre dahil single visor, ayan, so meron siyang minimal lock dito pero wala siyang pinipindot para mag-lock or mag-unlock siya, no? So ayan, meron lang siyang minimal lock kapag sinarado mo yung kanyang visor. So syempre yung nakalagay dito is return certified ABS composite shell. Same pa rin yung mga nakalagay sa usually sa mga helmet, ganun pa rin, washable lahat naman, dual density, optical gray, 100 UV. So hindi na natin tatalakaya, alam nyo naman yan. Syempre may air vents dito sa may itaas, no? Single air vents lang po siya sa may ulo, sa itaas, and syempre dito naman sa may baba. So ganun lang yung vents dito sa may baba. So depende na yon sa inyo. So parang minimal vents lang po siya kasi yung iba mas malaki, parang ganito. Sa kanya naman minimal lang po yung kanyang vents dito sa may baba. So ayan, wala po siya nakalagay na eyeglass ready, pero napakaganda ng quality I think ng kanyang mga paddings dito sa harap. Napaka clean, and yung dito niya meron siyang rubber na single. Meron kasing na-release din sila na parang double. I think sa SEC yun, kung di ako nagkakamali. So sa kanya, single lang po yung goma dito para hindi siya mapasukan ng tubig. And dito sa may baba naman, dalawa. Ayan, kung nakikita nyo. So tanggalin natin sa stand para makita nyo yung mga paddings niya, no? So pahigayan natin syempre. So yung kagandahan dito, yung kanyang
paddings ay napakaganda, and I think matagal tong magbaho. At ito kasi yung I think yung fabric na ginagamit sa mga helmet ngayon na hindi siya madaling magbaho, no? So napakaganda, and may stitching siya na neon green. And syempre emergency pull, yung mga requirements ngayon sa mga helmet, no? So size XL, syempre may nakalagay din dyan sa kanyang paddings na XL, and napakaganda sa personal, no? So sana makapunta kayo dito sa shop, no? Kung meron naman malapit sa inyo, check nyo yung Spider Swords, yung pangalan nito. May nakalagay po dyan na Spider. Ayan, may naka-emboss I think sa kanyang padding. So malaman po siya, napakaganda. Yung smoothness ng yung feeling dito sa kanyang paddings, ayos din. Napaka smooth naman siya. Sa presyong, yung nga pala yung presyo nito nasa 3,000 plus before natin makaligtad. So yung dito naman napakaganda yung ano nito, tawag ba dito, chain curtain. Pinaganda nila, no? Napaka smooth, and then syempre may pangalan na Surge. Kung nagtatanong ka naman kung intercom, yes, intercom ready po siya. So balik tayo dito, meron siyang lagayan syempre ng tawag dito, pinlock. Ayan, pinlock ready po siya. Kung gusto nyong lagyan ng pinlock, pwede po siya, pero hindi siya screw type. Ayan, kung nakikita nyo dyan, ayan, para nakabuklod lang dito. Ayan, so hindi po siya screw type. Meron kasing mga helmet ngayon na ganito din yung price pero naka screw type na, pero siya I think pwede ito ma-upgrade yung parang naka bolto nandito na pinlock pro, pero yun yung nakalagay dito. So ayan, napakastig niya kung gusto niyo ng magaan na helmet na full face sporty, and syempre pang long, I think pang long drive naman to. Maganda to pang kasi napakaganda ng kanyang mga fabric, so hindi masyadong masakit. And napaka-smooth nga pala ng kanyang paddings, no? Siguro kapag sinuot to, maganda to sa pisngi. Napaka-smooth. Meron kasing helmet dyan na maganda nga, pero medyo matigas yung paddings. Ito naman, napaka-smooth lang po siya. Mafe-feel natin. So, sana makita nyo to in person para kayo mismo yung mag-judge. Pero sasabihin ko na, syempre, dahil nagre-review tayo ng mga helmet na mga entry level. So, napakaganda. And meron siyang hard plastic dito na design. Ewan ko kung anong purpose nito, pero I think may purpose po to. Ayan, parang may ganyan. Syempre kapag binaba natin, ayan, kagaya niyan. Meron para hindi siguro yung mga paddings masyadong magagasgasan. And dito meron din po siya. Ayan. So I think nasabi ko naman lahat dito sa helmet na to, no? So sana panoorin nyo itong video na to para magkaroon kayo ng idea ng mga latest na entry level, no? Salamat sa pagpanood. Siguro nasabi ko naman lahat, so hindi ko na ito papatagalin. And I think medyo malapit-lapit na tayo magka-raffle, so alam nyo na ang gagawin. Mag-subscribe lang kayo or follow ng aming Facebook page. Makikita nyo naman dyan yung Cycle Speed Iloilo, and syempre yung YouTube channel natin na Spotnik Moto. Syempre magbibigay tayo sa mga nagsusubscribe sa atin. Syempre basta maggagawa na lang ako ng mechanics nun. So ang gagawin nyo lang, mag-subscribe, mag-follow ng aming page. Pero sa susunod na lang siguro, kapag malapit na talaga or yung time na talaga na magra-raffle na tayo, gagawa na lang ako ng other video. So i-compare natin to sa kapresyo niya. Siguro sa isang brand din na I think magka-same sila ng mga specs, no? So yun lang sa video na to. Salamat sa pagpanood. Siguro nagkaroon na din kayo ng idea. So kung nakabigay man ako ng idea, please like or share this video and subscribe na lang siguro and follow our page. So salamat sa pagpanood. Peace.